Itong legal counsel at ang attorney ni former President Duterte na si Attorney Kaufman ay meron pong mensahe sa ating lahat ng mga Pilipino sa upcoming. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at pag-usapan po natin itong itong legal counsel at ang attorney ni former President Duterte na si Attorney Kaufman ay meron pong mensahe sa ating lahat ng mga Pilipino sa upcoming birthday celebration ni former President Rodrigo Roa Duterte. I think yung birthday ni Tatay Digong will be on March 28, okay? So, meron pong inilabas itong si Alvin and Tourism, itong number 1 vlogger doon sa Hague ng mga DDS, no? Ito po ay patungkol sa mensahe ni Attorney Kaufman sa ating lahat, okay? Bago ko ipapakita ito, no, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam. At sa mga bago pa dito, mag-subscribe na po kayo, okay? Ito yung trending na balita patungkol po kay Attorney Kaufman. Ano bang sinabi dito ni Alvin and Tourism? Basahin natin ha. Lakihan natin para talagang makita ninyo. Okay? Sabi dito, ito po'y kinuha natin sa page ni Alvin and Tourism. Sabi ni Alvin, an important message from the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung sinabi ni Attorney Kaufman. The Duterte defense wants the former president's supporters to know that not one greeting goes unnoticed and everyone is brought to his attention. We are providing just a small selection and we hope that 28th of March 2026 will be the greatest birthday celebration anyone has ever had. Okay? So yan po ang sinabi ni Attorney Kaufman. Ayan, kung makikita nyo, no? May hawak-hawak po si Attorney Kaufman na isang libro. I think, is this a book? But I get things done. Yan, sabi ni Duterte. Because yan naman talaga ang totoo eh. Every time kung ano yung sinasabi ni former President Duterte, kung ano yung promise niya sa taong bayan, ay talagang tinutuhanan ni Duterte, no? Talagang gagawin niya. Okay? So, but I get things done. Ayan. Yun po yung mga letters ng mga ibinigay ng ating mga kababayan dyan sa Hague, no? So, kayo naman guys, no? The only way na maaabot itong ating because alam naman po natin na malapit na yung birthday ni Tatay Digong, that will be on March 28, okay? So, if meron po kayong greetings o kung meron man kayong gustong pasalamatan kay Tatay Digong o kung anong gusto nyong sabihin kay Tatay Digong, i-comment nyo na lang dito sa ating channel, okay? Ako, I will be an instrument, no? Baka makita ito soon, itong video natin o kung saan man, itong video na ito ay kung meron kayong mensahe kay Tatay Digong, isulat nyo na lang sa comment section. Okay? Kung hindi man natin kaya na magpadala ng letter doon sa Hague, kasi mahal siguro yung magpadala ka ng letter, no? Ng ating mga kababayan, ito na lang YouTube channel natin, makikita naman ito, di ba? So, mag-comment kayo, mag-birthday wish kayo kay Tatay Digong, o ano man ang gusto nyong sabihin sa kanya, no? Sana aabot itong mensahe na ito kay Tatay Digong. Ayan. So, yan po ang hinihiling ni Attorney Kaufman, ang attorney po ni former President Rodrigo Roa Duterte. At nagpapasalamat rin tayo kay Attorney Kaufman, no? Kasi noong last hearing patungkol kay Tatay Digong ay ginawa po ni Attorney Kaufman ang kanyang lahat, no? Ang kanyang best para po si Tatay Digong po ay makapagdepensa naman sa mga maling akusasyon, aligasyon ng mga kalaban ng mga Duterte. Okay? So yun po, no? Advance happy birthday to Tatay Digong, no? Malapit na yan eh, mga around 9 days from now. Okay? So ayan, no? Hindi man tayo makasulat dyan, hindi man tayo makasali dyan, dito na lang sa YouTube channel natin. Sana mabasa rin ito ni Tatay Digong kung makita niya ito. Kung meron siyang access sa internet, di ba? Who knows, no? Mabasa niya. Okay? So maraming salamat. Ayan. So ngayon naman ay pag-usapan natin itong Kamara, itong House of Representatives, na sobrang inis na inis sila kay Vice President Inday Sara Duterte.
Kasi naiinis sila dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara dito sa impeachment complaint. Ika nga, sabi nila confirmation of charges na gusto nilang pasiputin itong si VP Sara doon sa Kamara para sagutin itong mga kanilang complaint laban sa kanya. Okay? So, na-imbir na sila. Ito yung balita ha, magko-comment tayo. Diyan, mag-react tayo. But the whole proceedings cannot be stunted or cannot be stopped or cannot be derailed by the mere absence of the respondent. Kasi tuloy-tuloy dapat ang obligasyon, ang imperative. Ibig sabihin ni Dilima, kung hindi raw sisipot si VP Sara, ay ituloy-tuloy nila itong mga proceedings nila. Si VP Sara, wala namang pakialam sa inyo. Di ituloy nyo na. I-continue nyo na. Wala mang pakialam si VP Sara sa inyo kasi kung papansinin kayo ni VP Sara, lalaki yung ulo ninyo, tapos at the end of the day, bias naman kayo. Bakit siya pupunta dyan? Hindi sila pinapansin ni VP Sara, is lalo silang nasasaktan. Constitutional duty ng House na alamin yung totoo. Naipadala na ng House Justice Committee. Kasi ito lang yun ha. Maganda ang strategiya ni VP Sara. Si VP Sara, hindi sila pinansin. Okay? So nagalit itong Kamara. Now, kung kayo galit na galit kay VP Sara kasi hindi kayo pinansin ni VP Sara dyan sa impeachment complaint na yan, maganda yan, pabor yan kay VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung iyak kayo ng iyak dyan sa Kamara, mas lalong na-emphasize ang pamumulitika ninyo. Mas lalo kayong nasira sa taong bayan. Alam niyo ba kung ano ang tingin ng taong bayan sa inyo? Desperadong gaga na kayo. Yan ang tingin sa amin. Tingin namin sa inyo. Gusto nyong ma-impeach si VP Sara kasi natatakot kayo na kapag mapresidente si VP Sara, yung mga mananagot na flood control na mga kawatan dyan, good luck sa inyo. Kaya ito na lang yung tanging chance na paraan na gagawin nila. Sa complainants at respondent ang imbitasyon para sa isasagawang pagdinig kaugnay ng dalawang reklamong impeachment sa March 25. Kinumpirma na tingnan nyo yung mukha ni Luistro. Stress na siya. Sabi ni VP Sara, hindi ka pa raw nagbayad ng utang. At tupagin mo muna yung utang mo bago yung impeachment complaint ni VP Sara. ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa na may kopya na sila nito habang mayroon na ring umanong hawak na imbitasyon si Attorney Amando Verhiligutan, counsel naman ng complainant sa third impeachment. Tingnan nyo ang OA. May pahawak-hawak kamay pa sa mga madre itong si Dilima. Akala mo kung anong pagka-juice nun o santo itong babaeng ito, pumapatol ka sa lalaking may asawa? Iyo, kadiri. Complaint. We received yung notice galing sa Committee on Justice, formal notice, para sa hearing, initial hearing supposedly on March 25. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, endorser ng ikatlong reklamong impeachment, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang proseso ng impeachment kahit hindi siputin ni VP Duterte ang pagdinig. Hindi rin anya maaari. Ituloy raw nila kahit hindi sisipot si VP Sara. Di bahala kayo. Kung trip nyo yan, bahala kayo. Diba? Ang taong bayan, ang tingin namin sa inyo, instead na magtrabaho kayo sa yung pagtaas ng gasolina, hirap na ang bayan, bagsak na ang ekonomiya, pero ang inatupag ninyo, pamumulitika dito sa impeachment. Nakakahiya kayo. Tawaging one-sided ang hearing kung pipiliin ng Vice Presidente na i-boycott ang proseso. In the first place, kasalanan po yan ng VP Sara. Kung hindi kasalanan na ni VP Sara. Kasalanan rin ni Duterte, nakakulong doon. Ganyan naman kayo Walang pinagbago. siya sisipot. Because that is of course a waiver of a right to respond to and Galit na. Imberna na siya. confront those Galit na galit. accusations against her. Naniniwala naman si Bicol Zero Party List Representative Isa pa ito Naghahanap ng kasalanan ni VP Sara itong si Ridon. Terry Riton, miyembro ng House Justice Committee. Kung pipiliin ni VP Sara na huwag dumalo sa pagdinig, hindi nito matutugunan ng mga aligasyon laban sa kanya. Mangangahulugan din ito ng mas malaking tsansa para ma-impeach sa Kamara ang Vice Presidente. Pagka hindi nasasagot yung pong mga aligasyon, ang mangyayari ho doon from then up until the end, uncontroverted po yung pong mga aligasyon. So ibig sabihin, yung all the details relating to the misuse of confidential funds, tuloy po yun. Dapat controverted yung pong mga binabanggit ng mga complainants, para mahirap pong makumbinsi yung pong mga committee members na wala pong probable cause at the end of the proceedings. Para naman sa abogado ng complainant sa third impeachment complaint na sinigutan, sapat na ang itinakdang schedule ng pagdinig ng House Justice Committee. Ayan, so busy sila dito sa impeachment. Pero yung taong bayan, hirap na dito sa tumataas na gasolina.
Di ba? Mga walang mga modo. Di ba? para ipresenta ang kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Partikular na sa pagtukoy kung may probable cause ang mga reklamo impeachment o sapat na ebidensya para paniwala ang may nagawang impeachable offense ang pangalawang Pangulo. Pero yung date na yan, enough for the complainants to come up with a case. Giit ni House Good Cop Akala siguro nila itong mga ginagawa nila sa impeachment. Akala siguro nila yung taong bayan natutuwa yung taong bayan sa kanila. Hindi nyo ba alam na yung mga pinanggagawa nyo sa impeachment, nandidiri ang taong bayan, galit ang taong bayan sa inyo? Ha? Nakakasuka kayo sa totoo lang. Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua, malinaw na kayang maabot ang sapat na boto sa Kamara para maiakyat Yan ang inaatupag nila. Inaatupag nila kung sino yung boboto na ma-impeach si VP Sara. Yan, very bothered sila, no? Very concerning sa kanila. Panic na panic sila na kailangan talagang ma-impeach si VP Sara. Sa sobrang daming problema sa Pilipinas, si VP Sara ang iniisip nila. ang impeachment case sa Senado para sa paglilitis. Naninindigan naman si Attorney Powa, may fundamental defect ang impeachment complaints at nakabatay sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandig Totoo. Kasalanan rin naman ninyo yan eh. Gusto nyong ma-impeach si VP Sara. Wala naman kayong mabigat na ebidensya. Di ba? Huwag nyo kasing pilitin ang isang bagay na gusto nyo. Okay? Pinipilit ninyo eh. Walang kasalanan yung tao, pinipilit nyong merong kasalanan. Wala kayong ebidensya paano yan. Kaya pinagtawanan kayo ng taong bayan eh. sa katotohanan. Sa kabila nito, naghahanda pa rin anya si VP Duterte na humarap sa paglilitis sakaling may akyat ang reklamo sa Senado bilang impeachment court. Inihain naman ni Navotas City Representative Toby Chanco ang House Resolution No. 894 para iapela sa House Justice Committee na pabilisin ang resolusyon sa impeachment case laban kay VP Duterte. Ito ay upang maituon anya ang pansin ng Kamara sa mahalagang issue bunsod ng Totoo. Bilisan nyo yan. Yung impeachment ni VP Sara, no? Marami pa tayong... grabe. Wala talaga. Ito yung mga taong hindi talaga concern sa atin. Wala silang concern. Tumataas na yung gasolina. Mahal na yung bilihin. Pero wala. Hindi nila pinapansin itong mga problemang ito. Dahil unahin nila yung sarili nila. Political interest. krisis sa Middle East gaya ng matinding pagtaas sa presyo ng langis. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Wala. Wala pa ring pagbabago. Kaya, hintay-hintay lang. May araw rin kayo. No? Lagi kong sinasabi dito sa Don Mar TV na vote wisely sa panahon ng eleksyon. Kasi tingnan nyo itong mga politicians na ito, wala nang hiya. Kapala na talaga ng mga muka. Kapal talaga ng mga muka itong taong to. Puro pamumulitika sa gitna ng crisis ng ating bansa. Grabe. Manang-mana sa kanilang presidente na si BBM. Manang-mana talaga. Kaya hindi ko makakalimutan ang sinabi ni former President Duterte na BBM is a weak leader. Having said that, pakinggan natin itong vlog ni Attorney Vic, no? Nagsalita na po si Attorney Vic sa kapalpakan ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ito, panoorin natin at pakinggan ninyo itong mahalagang sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Palakpakan muna kay Attorney Vic Rodriguez. Okay? Attorney Vic, pasok! Epic failure, an epic failure of leadership. Ano ba ibig sabihin ng epic failure of leadership? Ang epic failure of leadership, ang katangian po nito, isang lideratong merong fixed mindset. Akmang-akma kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Fixed mindset. May fixed mindset sila, fixated sila, kanino? Sa tatak Duterte. Di ba? Tama si Atty. Vic. Ang Marcos administration na ito, instead na magtrabaho, paunlarin ang bansa sa kahirapan, sa tumataas na gasolina, nakafix yung utak nila kung papaano nila ibabagsak ang Duterte. Kasi hindi nila matatanggap na bagsak na ang kanilang mga pangalan at tumataas ang pangalan ng mga Duterte. Kaya busy itong administrasyon na ito kung papaano nila sisiraan ang mga Duterte. Pakasiraan, si Tatay Digong, si President Rodrigo Roa Duterte, pakasiraan, yurakan ng pagkatao ni Vice President Inday Sara at ganun din ang buong Duterte, si Mayor Baste at si Congressman Paulo Pulong Duterte. Yan po yung katangian ng isang administrasyon, tao na merong epic failure of leadership. Nandiyan din yung katangiang poor emotional intelligence. Yung disconnected sa araw-araw na nangyayari.
yung wala pong pakialam, wala pong malasakit, wala po siyang puso sa kanyang mga pinagsisilbihan kung nagsisilbi man siya. Yung pong arrogant o yung arrogante, yung mayabang, kita naman ninyo, wala siyang pakialam sa ating mga overseas Filipino workers. Nang tinanong yung lukaret sa palasyo, bakit tila walang pakialam si Bongbong Marcos sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, busy daw siya sa maraming bagay. Saan? Sa party, sa konsyerto sa Malacanang. Di ba? Party-party, concert-concert, samantalang tayo lugmok sa kahirapan. Grabe, walang hiya ang Malacanang. Si First Lady Liza Araneta Marcos, walang hiya. Alam niya na naghihirap ang taong bayan. Alam niya na maraming mga Pilipino ang walang kain na 3 beses sa isang araw. Wala ngang kain siguro kahit isang beses lang. Pero anong ginagawa nila? Nilulustay nila ang pera ng taong bayan dito sa party-party, mga invited guest nila dyan sa Malacanang, at ang mga marangyang masasarap na mga pagkain. Walang mga delikadesa mga taong yan eh. Sa pagbabiyahe ng hindi naman kinakailangan, recently, dyan sa New York. Di ba? Pumunta si Liza sa New York. Ayan, sayang-saya nila. Ginamit ang pera ng bayan. Di ba? At lack of It's too big parto sila. strategic planning. I like to remind all of you. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman